Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapwa ko kamanggagawa sa ating Panginoon. At narito muli tayo upang magpatuloy sa misyon na ito, sa ministeryong ito na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Iniwan niya sa kanyang mga alagad, iniwan niya sa atin na mga dinatna ng panahon. Kaya salamat po sa umagang ito na tayo binigyan muli ng kalakasan ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban. Na sana po ngayong umaga ay nasa mabuting buhay po tayo, sa mabuting kalagayan sa kabila ng mga ating mga iba't ibang karanasan sa ating buhay. Kaya ngayong umaga narito tayo upang mag-usap lang po patungkol po sa salita ng Diyos. Wala po tayong isang inaadik ka rito na magdiskusyon, pagtatalunan ang pagkatao ni Jesus. Atin po lamang pong alamin, suriin ayon po sa sinasaad ng Biblia ang buhay ng ating Panginoon, ang kanyang plano sa atin. Ano ang layunin niya kung bakit siya ay nagkatawang tao sa mundong ito. So ayan lang po, samahan niyo po ako sana nawa. Mag-usap lang po tayo. At yung mga talata ay sa Biblia nating babasahin. Suriin po ninyo. Kung yan po ba ay totoo o hindi. So ang kalayaan iniwan sa atin upang makatiyak po tayo. Nasa mundong ito, kung tayo man ay pumanaw, meron tayong langit na kasiguruhan na mapupuntahan. Para hindi po sayang yung ating ginagawa sa paglilingkod sa Diyos. Alam ko naman lahat ng tao ay mayroong pagkakilala, pag-ibig. Ang Biblia po nagtuturo sa atin maituwid tayo. Kaya nga, kinukorek, sinasaway, sinasansala upang ang mga tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yan lang po ang pinaka-layunin niya sa atin. Maligtas tayo at makaalam ng katotohanan. Kaya ang ating pag-usapan dito ay patungkol lang po sa ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong pag-usapan dito kung ano mang giyera nangyayari sa Israel, sa Middle East na yan, at sa iba pang panig ng mundo. Ang ating pong pakialaman dito ay ang ating ugnayan sa Diyos. Kumusta ang ating kalagayan sa Panginoon? So, dito lalo tayong palalakasin ng Panginoon. Hindi po natin layunin na paghiwalay-hiwalayin tayo. Kundi ang layunin dito ay upang pagkaisahin tayo para kay Kristo. So, ayan po mga kapatid, dapat ating malaman. Kaya nga ito yung ating pag-aaralan. Nabasa na po natin noong nakaraan ang Mateo at hapon ang Marcos. Ito po sa Lucas chapter 9. Babasa po tayo rito. Sa Luke chapter 9, ang talata po ay 18 hanggang 20. Sige po, babasa po tayo at dito po tayo kukuha ng ating papaksa. Sabi po rito, at nangyari nang siya ay nananalangin ng bukod na ang mga alagad ay kasama niya at tinanong niya sila na sinasabi, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? Ayun. Sabi sa 19, pagsagot nila ay nangagsabi si Juan Bautista, datapwat sinasabi ng mga iba si Elias, at sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon. Okay. Sabi muling nagbangon. At sa 20, at sinabi niya sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo, nagsabi ang Kristo ng Diyos. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Okay, so yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Sige. Habang nalulubat siya.
So, ayan po, no? Tuloy po tayo. Kaya nga ating kukunin yung salita ro na sinasabi ng Panginoon na sino ako. Ayan. Kaya nga napakinggan natin yung awit na ang title po ay sino ako. Yung buhay natin daw ay hiram lamang natin sa Diyos. Kung hiram lamang natin sa Diyos, narapat na pag ibalik natin ito ay maayos, malinis, kung gaano kaayos yung ibinigay sa atin, gayon ibalik din natin na maayos din. Para bang nanghiram ka ng gamit, ng motor, halimbawa, maganda, kondisyon yung motor, walang gas-gas, walang sira, hiniram mo. Tapos nung ibalik mo, may damage na. Ano kaya sa palagay natin? Ano kaya sa palagay mo ang maramdaman mo pag nakita na ganun, na hiniram yung gamit mo na mahal mo? Tapos pagbalik ay may damage na. Siyempre hindi ka matutuwa. Kung ganun po tayo, lalong-lalo na ang Diyos. Kaya ng ating kilalanin ngayon, yung nagbigay ng buhay, yung nagpahiram ng buhay sa atin, yung nagligtas sa atin, yung tao na hinamak, inalimura, inapi. Kaya ito po ang titignan. Sino ako? Ayan po. Kaya ito ang tanong nila, sino ba ang akala ninyo? Kung sino ba ang akala ng mga tao kung sino ako? Nagtatanong po sa atin ngayon ng Panginoon kung sino nga ba si Jesus sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya huwag nating baliwalain po ang katanungan nito ng Panginoon. Kung sino baga siya, kung lubos ba nating kilala siya, mga kapatid. Sige, dito po tayo. Atin pong titignan ang Biblia. Babasahin natin. Alam nyo bakit ginagawa natin na halos araw-araw, no? Sa kalooban ng Diyos na mangyari ito at magawa natin. At mayroon pong gumagawa nito, nagdi-devotion sila, maaga pa lang ay talagang inuna nila ang Panginoon. Di ba isang magandang pag-uugali yan? Na nagpe-pray sama-sama. Yan po yung sinabing devotion, no? Kaya ito po ang ating devotion ngayon ay pag sa salita, pangangaral ng aralin na ito buhat sa Biblia. Ginagawa natin to dahil gusto natin na magawa rin natin yung ginagawa ni Kristo. Na araw-araw siya, wala na po siyang specific na araw lang, na isang araw lang na ito lang ang araw na ito dapat kayo sumamba. Dapat kayo makinig. Dapat kayo mag-aral. Kundi ang sabi po rito sa Lucas 21, uulitin ko po para malaman po natin, maintindihan. Sabi sa Lucas 21, ang talata po ay 37 hanggang 38. Sa inyong Biblia, ganito po. At araw-araw ay nagtuturo siya sa templo. Araw-araw daw po nagtuturo siya sa templo. Ang sabi, and in the daytime he was teaching in the temple, and at night he went out and abode in the mount that is called the Mount of Olives. So mayroon po siya isang napaka-paborito laging pinupuntahan, no? Yung bundok, ang tawag to'y bundok ng Olibo. Doon po siya pumupunta araw-araw. Sa templo siya pumupunta araw-araw at lumalabas gabi-gabi. Alam mo yung ginagawa. Araw-araw at gabi-gabi. So, ayan ang mga pag-ugali ng ating Panginoong Kristo. Kaya makikilala natin ang ugali niya. Kaya nga ang tanong, sino ako? Kilalanin po natin siya. Kung paano ang pagkakilala ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sabi sa Mateo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. So, ngayon, kung ang pagkakilala mo kay Kristo ay isang ordinary lamang na tao na hindi siya bukod doon ay iba pa, ang masasabi ko lang yan, kalayaan niya yan eh. Pero dapat mo pang malaman ang pagkatao ng Panginoong Kristo. Nagsasabi nga
ang pumapatay kay Jesus Christ ay ang mga Hudyo rin. Totoo po yan, nakasaad sa Biblia, hindi po maitatanggi yan. Hindi po maaaring pasinungalingan yan. Sila yung nag-udyok para ipako sa krus. Sino po yung sinabihan noon? Kanino po under ang bansang Israel noon? Sila po ay under ng Roma. Kaya nagsama-sama ang mga Hintil at itong mga Hudyo na kalaban. Hindi po lahat ng Hudyo ang nag-udyok. Yung iilan hanggang ngayon, di ba? May iilan na hindi nakakilala kay Kristo. Kaya hindi pwedeng pangalandakan yan ng ibang ng mga Muslim na ang pumatay talaga kay Kristo yung mga Hudyo. Totoo yan kasi wala pa namang Muslim kasali roon eh. Sa istorya ng Biblia, hindi po kasali ang mga Muslim dyan, ang mga Hintil dyan. Ang binibigyang pansin dyan ay ang mga Hudyo na yan. Na sila lang yung pinili talaga ng Diyos. Sila kanila manggagaling ang kaligtasan. Kaya yan pong ibig sabihin yan. Hindi po iikakaila yan. Totoo yan. Kasama po dyan ang mga Romano, ang mga Hintil. So, yan po ang katotohanan. Kaya ito titingnan natin. Kaya dito sa ating panahon, pinagtatalunan, pinagdidibatihan ang pagka-Diyos ni Kristo at yung hindi siya Diyos. Hindi siya tao. Diba? Walang katapusan yan. Argumento. Pero hindi po yan ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, mga kapatid, ay ating suriin, kilalanin natin. Gusto ng Diyos na malaman natin ang kabuuan. Hindi pagdiskusyonan. Hindi para laitin. Hindi para ibaba. Sa Biblia po ay ating mababasa rito, mga kapatid, no? Kung ating mababasa sa John chapter 12. Dito po natin makikita ngayon na ang layunin ng Diyos, ang layunin ni Kristo, sabi po dito sa Biblia, ating pong babasahin, mga kapatid. Ano ba talaga ang layunin niya? Ito po ang sabi niya kasi sa Lucas, ang talata po ay 32. Sabi po rito, sabi niya mismo, mga kapatid, dito sa Biblia nating mababasa, at ako, sabi niya, at ako. Sino raw po? Ako, sabi niya, si Jesus. Kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Sino po ang maitaas? Siya. Wala na pong iba. Kaya nga sabi niya, at ako. Kung ako'y mataas na mula sa lupa, sino raw pong dapat mataas mula sa lupa? Si Jesus. Wala po siyang ibang tinutukoy dito na mayroon pa balang iba na kailangan sampalatayanan, kailangan lapitan. Wala pong itinuturo. Hindi po siya nagbabanggit ng sino man, kahit si Maria, kahit sino mang Punsyo Pilato na mga tao na yan. Wala po. Kundi ako. Sabi niya, ako. Kung ako'y mataas na mula sa lupa, ano pong purpose doon? Ang lahat ng mga tao, yung lahat ng mga tao na sumasampalataya, sumusunod sa kanyang utos. Ang sabi, palalapitin niya sa kanya. Di ba ang liwanag po? Ngayon, kung ikaw ay mayroon pang ibang tinataas, ay hindi nga lalapit. Hindi ka palalapitin talaga ni Kristo. Bakit? Dahil meron ka pang ibang tinataas eh. Meron ka bang ibang sinasampalatayanan eh. Ang liwanag po sinasabi mismo ni Jesus Christ, at ako. Sa Lucas 12, ang talata po ay 32. Dito natin titignan ang kapahayagan po ng Biblia ay nagsasaad lang po ito
tumutukoy sa pagkatao ni Kristo kung sino siya, hindi po para pagtatalunan, pagdidibatihan, walang katapusang debate, kasi pagpipilitan yung kanyang paniniwala at walang umaamin na mali, lahat tama. Di po ba? Yan po kasi ugali ng tao, ayaw mapahiya. Nangangahulugan lang po ang tao, ayaw magpakumbaba. Ang gusto lagi siyang bida, ang gusto lagi siyang maitaas. Kaya walang umaamin na mali. Ang isip niya puro tama. Ay tatamaan talaga tayo, mga kaibigan. Sa paghahatol ng Diyos, tatamaan tayo. Pag ikaw ay hindi marunong magpakumbaba, hindi mo hahanapin kung ano ang kalooban ni Kristo. Kaya nga ang sabi ni Jesus, no, sabi niya sa John chapter 5, no, ating pong titignan dito mga kapatid. Mayroon pong binanggit dito ang ating Panginoong Hesukristo. Na ayon po sa kanyang sinasabi rito, sa kanyang mga salita. Mayroon pong binanggit dito sa verse 39, yan, ng Juan Kapitulo 5. Ganito po ang pagkasabi mga kapatid. Ito po kasi ang ibig niya, no, na gawin natin. Sabi niya rito sa 39 ng Juan Kapitulo 5. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Take note po, pinainuutos niya ang pagsasaliksik ng yung kasulatan. Suriin, hindi para diskusyonan, pagdidibatihan, kundi suriin po natin. Ang sabi, sapagkat iniisip natin na nasa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Nagbanggit po rito ng sinasabing eternal life, buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpatotoo tungkol sa akin. Nangagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya ngayong pagsasaliksik, hinahanap natin yung pagpatotoo. Sino po yun? Si Kristo. Di ba wala tayong maiba? Ano po ang dapat gawin? Magsasaliksik tayo. Magsuri tayo. Paano po tayo magsuri kung di tayo nagbabasa? Alamin po natin. Kaya tayo narito, nag-aaralan tayo. Ibaba natin ang ating sarili para makilala nating lubusan si Kristo. Kasi once na ang tinataas mo yung relihiyon, kailanman hindi mo makikilalang tunay si Jesus. So, yan po ang nais ipaalam sa atin mga kapatid. Dito, kilala natin. Hindi yung pagiging tao lamang na. Naniwala po tayo si Kristo ay tao. Bakit? Binanggit sa Biblia, nagkatawang tao. At ang proseso ng pagiging katawang tao, gumamit siya ng tao. Na ang katauhan niya ay si Maria. So, ayan po ang isang katotohanan. Ipinapahayag po sa atin ang katotohanan na ito upang malaman natin at mapalaya tayo sa sinasabing kamangmangan patungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito ating makikita po kung sino nga ba talaga siya. Kung ano po ba ang kanyang pagkatao. Hindi po siya naparito sa mundong ito para ipangalandakan na litra por litra na babasa natin, ako'y Diyos. Pero mayroong kapahayagan na tumutukoy kung sino siya, mga kapatid. Gaya po na sinasabi rito sa Hebreo, ating pong mababasa. Likser, may naganap sa'yo. Sabi rito sa Hebreo, tignan niyo po Kapitulo 1, ang talata po ay 8.
Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sitro ng katwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Dito po, sinulat po rito sa ikaklat ng Hebreo, ang pagkakilanlan sa kanyang anak. Ang pagkakilanlan sa anak. Nang sabi, ang iyong luklukan, O Diyos. Binanggit po yung salitang Diyos. Sino po yung nasa luklukan? Yung anak. Ang sabi, luklukan, O Diyos. Wala pong ibang sinasabihan dito kundi yung anak. Dito po pinakilala sa atin ang katauhan ng anak. Siya yung Diyos. Kaya nga ate pong kilalanin. Huwag natin na isarado yung isip na ang isip po ay nakatuldok lamang na tao lamang. Nakatuldok lamang sa kaisipang propeta lamang. Hindi po ganun. Kailangan palawakin po natin. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi pag ganun po ang isip natin, nililimitahan po natin. At dito po natin makikita, mga kapatid, yung pagkakilanlan natin sa ating Panginoon. Kaya nga, makikilala natin. Tignan nyo po sa Juan chapter 13. Tignan po natin, sabi, ang luklukan mo, O Diyos. Dito po sa John chapter 13, babasahin po natin. Sa chapter 13, ang talata po ay 3. Tingnan po yung pinanggagalingan talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon po siyang pinanggagalingan, no, mga kapatid. Hindi po siya katulad natin na mayroon din tayong pinanggagalingan talaga kung bakit tayo nilalang sa mundong ito. Dito po sa versikulo 3 ng John chapter 13. Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Saan daw galing si Jesus nung bago siya nagkatawang tao? Sa Diyos. So ito po yung hindi pa rin matanggap ng mga tao, ng mga reliyon ngayon, ang pagkakilanlan kay Kristo, mga kapatid, di ba? Maliwanag dito nang galing daw siya sa Diyos. No? Nang galing siya sa Diyos at sa Diyos din siya paroroon. Ang liwanag po, mga kapatid. At binanggit din dito sa aklat po ng Juan din, chapter 8. Ang talata po ay 42. Sabi rito, mga kapatid, ang ating babasahin. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Yung sinabing sinugo, mga kapatid, hindi po ito tulad ng pagsugo sa tao. Kasi yun po ang ginagawa nila literal. Yung sinabi, kung yan ay Diyos, bakit sinugo? Iba po yung kahulugan sugo rito. Mga kapatid, yung sugo na yun, nakapaloob doon, yung nagkatawang tao siya. Kaya nga makikita mo yung pagpapakumbaba ni Jesus, hindi siya nagmamataas na sasabi, ako yung Ama. Kumagit siya ng word na may Father siya. Yung Father, yun yung Father natin nasa langit, yung naglumika ng langit at lupa. Dahil sa Old Testament, wala pang Jesus doon. Yun po ang ibig ipahayag sa atin. Nanggaling siya sa Diyos. Saan po siya nanggaling? Sa Diyos. At sa Diyos din siya babalik. Kaya makita mo yung dalawa, partner lagi, Father and Son. Hindi pwedeng maghiwalay. So, ayan po mga kapatid na dapat nating tignan. Kilalanan natin, no? Kung sino ba talaga si Jesus. Kayo, kilala niyo ba si Jesus?
Yung Jesus ba na inyong pagkakilala ay laging nakadikit lang sa dingding? Yung nasa picture ba yan? Yan ba si Jesus? Hindi po niya layunin yan. Good morning sa inyo, Brother Dominic Perez. Thank you for watching po. So dito po yung sinasabi ko, nag-uusap lang tayo, kilalaan natin kung sino ako, ang sabi ni Jesus. Sino ako? Kung tinanong niya nga ito sa mga apostol, sa mga tao, tinanong niya sa mga apostol, tinatanong din tayo ngayon. Mas maganda nga sa atin ngayon dahil binabasa na lang natin ang mga pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaya isinulat ito upang malaman natin. Ang sabi nga dito kanina sa chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo, inutos ni Jesus, saliksikin ninyo. Sapagkat iniisip natin sa ating pagsasaliksik, mayroon tayong mapupulutan, makukuha at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya dito natin titignan ngayon yung pagkakilanlan ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa aklat po ng Juan uli, mga kapatid. Titignan po natin, ito hindi matanggap ng ibang rin. Pilit itong baluktutin, pilit itong sirain, ipamukha na mali ito. Alam niyo ba? Pero ito, nakasulat na. At gagawa sila ng isang formula para yung sinabi rito ay hindi totoo. O, tignan po ang sabi rito. Wala naman po dapat pagtakhan eh. Diba? Sinabi nga, galing nga siya sa Diyos. Babalik din siya kung saan siya galing. Ngayon, kung ang tingin nila ay isang ordinary lamang na propeta, tao lamang, ba't pa magsasabi siyang galing siya sa Diyos? Ang nakita lang kasi nila yung pagiging tao niya, literal. Kaya nga nagtaka sila nung ang Panginoon Kristo mangaral, iba sa kanyang pangangaral sa mga Pariseo at Iskriba. Kaya doon galit ang mga pari noon. Kaya ang sabi rito sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang verbo. Verbo na po siya nung simula. Salita po. Siya na yung salita. Siya yung nagsalita nung sa panahon sa Genesis. Nung pasimula in the beginning. Kaya nga in the beginning was the Word. Ano ba yung word na yan? Yung sinasabi ng Panginoon magkaroon ng ganito. Magkaroon sa magitan ng salita. Yan po yung salita. Kinumpleto niya muna ang lahat ng bagay bago ang tao. Piniprepared muna ang pangangailangan ng tao. Ganun ang Diyos eh. Bakit? Special tayo sa nilikha ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ito hindi matanggap ng iba. Ang nakikita lang nila yung Diyos. Oo nga, walang problema sa Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Nagkakaisa marahil tayo dyan. Pero pagdating kay Kristo, nagkakaiba na ng paniniwala. Bakit kaya? Hindi kasi nila matanggap. Siyang tingin nila kay Kristo isang ordinaryo lang naman. Good morning, Tinimpa. Amen. Kumusta rin po? Mabuti naman po. At kumusta rin po si Pastor Jojo. Amen. Hallelujah. Salamat po. Thank you po for watching po. Magandang umaga rin, Sister Sarah. Amen. Salamat. Amen. Okay po. Sige lang po. Pakainin lang po si Tatay Ben. Sige, naintindihan naman natin po yan. Amen. Na ikaw lang naman talaga ang inaasahan talaga, no, na mag-alaga. Okay, sige. Salamat po sa inyo, no, at mag-aral lang po tayo. Sikapin po natin na magampanan natin ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa atin. Nag-aral lang po tayo. Hindi po layunin ni Kristo na pagdibatihan ang kanyang pangalan, kundi kilalanin po natin. Kaya nga sinasabi, ibaba muna natin ang ating sarili para makilala natin kung sino nga si Kristo. Ang problema kasi, tinataas ang reliyon, tinataas ang sinumang tao kaysa kay Kristo. Di ba mga kapatid, ito po yung nakakalungkot. Ngayon hindi nila matanggap kung sino ba talaga siya. Kaya ang sabi rito, nang pasimula siya na yung verbo. At yung salita na ito, tignan niyo po, yung verbo na ito at ang verbo ay suma sa Diyos. Kaya hindi pa naghihiwala yon, yung salita at yung Diyos. Hindi na pwedeng dalawa yan sila.
Isa lang po yan. At tignan po yung salita kung sino. At ang berbo ay Diyos. At ang salita ay Diyos. Yun, yung lumikha noon sa Genesis. Mga kapatid. Sa verse 2, ito rin ng pasimulay, sumasa Diyos. Meron pang ibig talagang nagbabaluktot nito eh. Pilit sirain. Hindi mo nang pwedeng masisira ito eh. Kasi nakasulat na yan. Ngayon sasabihin nila, ito yung sa Hebreo. Yan naman yung kayabangan eh, yung mga nagsasabing Hebreo na yan. Akala mo talaga mga Hudyo eh. Itong mga ayang umiiral yung kayabangan ba, ipagtanggol lang yung baluktot nilang paniniwala sa kanilang reliyon, ibinababa si Kristo para masabi, totoo sila, tama sila. Di ba na, ito po yung nakakalungkot sa tao. Kaya pilit lang sirain, wasakin ang pagkatao ni Kristo. Kailanman, kahit anong wasak, hindi pa rin mawawasak. Bakit? Noon pa man, kontrobersyal na talaga ang pangalan ni Kristo. Bakit ganon? Pati hanggang ngayon, ganon pa rin. Di ba? Hindi na matanggap. Ayaw kasi ng demonyo na makilala nila si Kristo. Yan po ang sinasabi ni Pedro eh. Tingnan niyo po mga kapatid ah. Kaya kung bakit hindi po matanggap, kasi itong mga isip ng mga tao, itong reliyon na ito, mga dambuhalang reliyon na ito, hindi matanggap ang pagkakilanlan kay Kristo. O tingnan niyo po, dito po tayo sa unang Pedro. Ati pong mababasa rito mga kapatid. Babasa tayo ha. Sabi rito, sa 1 Corinthians pala, sorry. Sa unang Korinto. Ayan. Sorry po. Pedro ang nabasa ko. Dito po sa pangalawang Pedro. Tama ba? Okay, pangalawang Pedro. Babasa po tayo, no? Hahanapin po natin yung tama na sinasabi ng Biblia. Sa pangalawang Pedro, yan, ang talata po ay unang Pedro pala, unang Pedro. Unang Pedro, ang talata po ay 4, ang bersikulo po ay 4. Ayan. Babasa po tayo, kaya nga, Biblia lang po ng ating pag-usapan eh. Dito po. Sa 2 Peter. Hallelujah. Ayan, yan, nagkaliduling-duling ako. 2 Corinthians pala. Ba yan? Dito sa Biblia, dito na lang ako. Na binulag ng Diyos, 2 Corinthians 4 verse 4 po mga kapatid. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Ayan. Ang ano po yung binulag ng Diyos mga kapatid? Tignan nyo po. Dito tayo para hindi mahirap basahin. Yan. Ang sabi rito, sa pangalawang Korinto 4:4. Ayan, sabi rito na binulag ng Diyos ang sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Ano raw yung binulag? Yung isipan, hindi mata, hindi literal. Yung binulag niya sa tao, yung kaisipan, ano po ang layunin? Bakit binulag ang kaisipan? Ito po kasi, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya ngayon bulag ang mga tao, bulag pa rin ang reliyon ngayon, di nakilala si Kristo. Dahil ang nangyari kasi niyan, binulag ang mga kaisipan ng taong yan. Yung mga tao na hindi kumikilala talaga kay Kristo, inahamak talaga nila, inaapi-api pa rin. Tignan mo yung pagyurak sa pagkatao sa buhay ni Jesus Christ. Kaya sabi rito, na siyang larawan ng Diyos. Para hindi sila magsisampalataya kay Kristo. Kaya nga ngayon, bulag na bulag sila. Sasabihin ang Biblia, hindi totoo. Hindi yan ang original. Tignan mo yung mga nagsasabi, akala mo sila yung original din.
Yang lakas magsabi niyan, di ba? Tapos hindi pa amin ang kamalian nila. Puro lamang ipapasa ang mali ay Israel. Di pa nakita mo yung mga grupo na yan? Yung mga reliyon na yan? Yung mga diehard talaga. Hindi raw terorista ang Hamas. Ito kasi yung mga taong ito, lalo na yung mga diehard yan, mga yumayakap talaga sa reliyon na yan. Kinakampihan pa yung mga terorista dahil hindi man daw terorista yun. Okay lang sa lang patayin ang mga Hudyo, okay lang patayin nila ang mga Israelita dahil yan daw ang utos ni Allah. Kaya nga pag nakapatay sila, Allahu Akbar, tagumpay na nila. Pero pag silang pinatay, ang daming mga reklamo at pinapasama lagi. Ganyan po ang demonyo. Ganyan ang kaisipan. Ganyan po ang komunista. Pag sila ang nalagasan ng mga NPA, sasabihin human rights. Pag sila naman nakapatay, tama lang daw yung ginawa nila. Pagtatanggol lang yan sa kanilang sa organisasyon, sa komunista. Kasi bulag nga ang isip nito eh. No? Kaya hindi nila makilala na sinasabi na si Kristo ay yun yung salita. Di ba mga kapatid? Hindi nila matanggap yan eh. O babalikan natin yon na sa John 1:1. Diba? Ang sabi rito, nang pasimula siya yung berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula, suma sa Diyos. O tignan niyo po yung pagkakilanlan sa kanya. Hindi pa Jesus yung pangalan niya. Sabi rito, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Lahat wala pong tinira doon, lahat. Pag sinabing lahat, yung binanggit doon sa Genesis, mga kapatid, chapter 1 hanggang chapter 2. Yung panghuli kasi doon, yung chapter 2, yung tao na. Ang talata po ay 7. Kung paano likhain yung tao. Kaya nga, makikita natin na mayroon pinanggagalingan talaga ang tao kung saan galing. Hindi galing sa unggoy. Yung unggoy, nilikha ng Diyos yan. Yung una ang nilikha. Nasabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop. Kasama ba unggoy? Kasama unggoy roon. Kasama lahat ang mga buhaya roon. Nung sinabi niya. Pero yung sa tao, iba ang pagkalikha. Kumuha siya ng putik, nilikha niya, kinurting tao. Ayun, nagkurting tao. Wala pang buhay yon. Nagkaroon na ng buhay nung sinasa verse 7 ng Genesis chapter 2. Hiningahan yung dalawang butas ng ilong. Doon po kumilos yung putik na yon na kanyang nilikha. Yung tao na yon. At nagkaroon ng buhok, nagkaroon ng perfect talaga, no? Mga atay, balon-balunan, buto, dugo, ugat. Hininga nabuhay. Yung isang kamangamanghang kapangyarihan ng Diyos paglikha sa tao. Diyan yung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino yung gumawa? Yun yung salita. Yun yung Diyos. Yung salita na nasa Diyos, mga kapatid. Yan yung mapagmahal na Diyos, mga kapatid. Yung nakakaunawa ng ating sitwasyon, yan yung Diyos. Yung umiibig sa atin, kaibigan, kapatid. Kaya ayaw niya na makita niya na ang kanyang mga anak ay magdamdam, manghina. Kaya nga, pinapalakas tayo. Good morning po, Sister Dayan. Thank you for watching. Amen, kaon. Sige po, ako magkape. Yan. Salamat sa Diyos. Yan po mga kapatid, no? Tignan natin. Kasi napaka controversial talaga, no? Ang pangalan ni Jesus. Buti nga sa Quran, nabanggit si Jesus. Pero sa Biblia, hindi na po nababanggit. Yung Quran, hindi po nababanggit si Muhammad. Hindi po nababanggit ang sinuman. Tignan mo yan. Tapos ngayon, pilit nilang wasakin ang pangalan ni Jesus. Hindi po mawawasak ang pangalan ni Jesus, mga kapatid. Matay ka na lang. Hindi mo pa mawawasak ang pangalan ni Jesus. Nanatili po yan. Ilang henerasyon na po ba? Di ba? Marami ng ibig wasakin ang Biblia, pero nanatili ang Biblia. Kasi pinoprotektahan ito ng Diyos. Kung wasakin yung Quran, wala nang pakialam na, wala mga ano yan buhay yan
Wala mang buhay ang mga Book of Mormons na yan o anumang mga aklat. Ang Biblia po, very powerful, mga kapatid. Kaya ang sabi sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa mamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yun ang pagkakilala ni Juan kay Jesus Christ. Nasa kanya ang buhay sa verse 4. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Binanggit yung ilaw. Sino raw yun yung ilaw? Siyang ilaw ng mga tao. Hallelujah. Kaya lahat ng mga bagay hindi ginawa kung wala siya eh. Hindi po mangyayari yan. Wala pa namang pangalan Jesus noon. Ang pangalan doon ay si Elohim. Magkaiba ba sila? Hindi. O, titignan po natin mga kapatid. Sabi rito, nasa kanya ang buhay. Kaya nga siya po yung pinanggagalingan ng buhay, mga kapatid. Sino siya? Siya yung buhay. Ang anak ng Diyos na buhay. Hindi patay. Kaya nga siya yung buhay. Siya yung pinanggagalingan ng buhay natin. Kaya ang buhay natin, hiram lamang sa Diyos. Utang natin kay Kristo. Tingnan mo, napakabait talaga ng Diyos. Sino ka? Sino tayo para sa Diyos? Pero hindi ganun ang pagkakila. Ang mahal tayo ng Diyos. Kaya sabi rito, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. Iyon po, bulag kasi. Hindi nila maunawaan talaga. Kaya hanggang ngayon, pilit nilang wasakin. Di ba? Kaya mga nagsasabi sa social media riyan, fake daw yang si Jesus. Oh, sino pa yung huwad? Sino po yung fraud dyan, mga kapatid? Si Muhammad o si Jesus? Napatunayan naman natin, di ba? Na itong Jesus, ang pangalan pa lang niya, makapangyarihan, nagpapalayas ng masamang espiritu, nagpapagaling ng iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Dahil sa pangalan ni Jesus. Gamitin yung pangalan ni Muhammad, walang power. Pero ang pangalan ni Jesus, makapangyarihan. Jesus Christ. Ngayon, titignan natin yung salita na binanggit dito. Kasi hindi nga pwede na ang Diyos magpakita ng isang uri ng kanyang pagiging taong sa kanyang pagiging Diyos dahil wala pong mabubuhay na tao, mga kapatid. Alam niyo ba yan? Kaya ang ginawa niya para makita siya, makilala siya, mahawakan siya, natural gagawa siya ng tulad din ng tao para malaman niya ang kahinaan, malaman niya kung anong problema ng tao. Kaya binanggit nga sa Biblia, maliwanag naman, no? Sabi ito, sapagkat walang nakakita kailanman sa Diyos. No, sa versikulo 18. Maliwanag na wala nakita. Ang nakita sa kanya, alam mo, yung bugtong na anak. Yung bugtong na anak ang nakita sa bugtong na ama. Ang sabi nga rito, ito po yung tinatawag na bugtong na ama ay yung monogenes theo. Sabi rito. Dito natin makita mga kapatid, yung ilaw. Diba? Wala pong ibang nagkiklaim dito sa Bible kung sino po yung ilaw. Alam nyo ba mga kapatid? Binanggit dito, tumataan. Tingin mo sa Juan 8:12. Bago natin babalikan uli yun. Kasi nagbanggit kasi rito ng ilaw. Oh, sino ba yung ilaw? Oh, sa Juan 8, versikulo 12. Ano po ang sabi? Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sino yung ilaw na tumatahan sa tao? Si Kristo. Meron pa bang iba? Kaya ito po nga papatutunayan natin
Sino ba si Jesus? Sino ako? Ang sabi niya nga, sino ba ako sa pagkakilala ninyo? Baka ang pagkakilala nyo, laging nakapako lang sa krus. Mali po yan. Hindi po yan si Kristo. Tapos na po yung panahon ng pinako siya. Ito po ang ating titignan ngayon mga kapatid. Huwag nating isalahula, huwag nating biru-biruin ang pagkatao ni Kristo. Tapos na po. Tapos na po yung pagpapakasakit ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bumalik na siya kung sino siya. Siya yung Alpha at ang Omega. Hindi ba matanggap yan? Hindi talaga matanggap yan dahil bulag na nga ang isip ng tao. Ngayon, ibig ng Diyos ipaiunawa sa atin, mga kapatid. Ngayon, sino ba yung sinasabi? Siya yung ilaw. Wala na pong tinutukoy rito. Ang sumusunod daw sa kanya, hindi nalalakad sa kadiliman. Kaya yung mga tao, bulag pa rin yung kaisipan eh. Nasa kadiliman pa rin. Kaya magre-reflect yan eh sa buhay. Pag hindi mo kilala si Kristo, natural yung buhay niya, malayo kay Kristo. Kaya ganun na lamang patuloy gumagawa ng kasalanan. Kita niyo po. Lahat ng uri ng kasalanang binanggit sa Galatia. Yung gawa ng laman. Ano po yung gawa ng laman mga kapatid? Galatians chapter 5. Basahin niyo po verse 19 hanggang 21. Yan lang po. Ano? Nandoon po. Iba't ibang klase ang uri ng kasalanang nasa laman. Ito ang ibig na maalis, mapatawad tayo sa kasalanan yan. Ngayon ang tanong, sino ba yung salita na binanggit sa John chapter 1? Dito po, babasahin po natin sa 14. Liliwanagin lang po natin mga kapatid, no? Hindi na po pwede itong baluktutin eh. Nakatala na po kasi yan, nakatatak na yan. Sabi rito sa 14, at nagkatawang tao ang berbo. Sino na yung berbo na binanggit sa John chapter 1? Yung salita. At anong ginawa nung salita? Nagkatawang tao. Yan yung sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2. Inubad niya ang kanyang pagkadiyos at nag-anyong tao. Hindi ito matanggap. Lahat na lang ng sinasabi sa Biblia kapag hindi angkop sa kanilang paniniwala, mali daw ang pagkasulat. Tingnan mo, sinong nagkakamali? Kailan ka ba pinanganak? Bago ka pinanganak, may dito na yung salita. Ngayon nabasa mo, hindi angkop sa reliyon mo, mali na. Kung mali niyan, ikaw ang nagkakamali, hindi ang Biblia. Dahil ayaw mo magpakumbaba kay Kristo. Iba si Jesus Christ, tandaan po, mga kapatid. Sa lahat ng mga nilikha sa mundong to, kakaiba si Jesus dahil siya yung pinanggalingan ng buhay. Yan po ang sinasabi. Hindi mangyayari ang natang bagay kung wala siya. Kaya ang ginawa, dahil nakita niya na makasalanan ang tao at lahat ng mga ginawang paraan ng Diyos, nagsugo siya ng mga propeta, ng kanyang mga lingkod, pinagpapatay. Kaya ang ginawa, ito na siya na ngayon. Para tiyak na matamasa ng buong sanlibutan ang kaligtasan. Yan po ang ginawa. Kaya ang ginawa niya, magkakatawang tao siya. Hindi po imposible sa Diyos na magkatawang tao. Pero imposible sa tao ang magpakunwaring Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid. Imposible po na magsasabi ang tao na siya ang anghel. Anghel. Meron bang ganon? Tapos sa Diyos, lilimitahan. Alam nila ang Diyos makapangyarihan, pero pag sinabing nagkatawan, hindi na. Mas marunong pa kayo sa Diyos. Nagkatawang tao ang berbo. Anong ginawa? At tumahan sa gitna natin. Sino yun? Ayun yun. At ito nung makita ng mga apostol
no, ng kanyang mga alagad. Tignan mo nung makita nila sa personal talaga, nakita namin. Siya ba, sabi ni Juan? Nakita namin. Sino yung namin? Sila yung mga alagad na inalagad ni Jesus Christ. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Yung pagkatao niya, yung kaluwalhatian niya na katulad ng ama, ng bugtong na ama. Bakit sinabing katulad ng bugtong na ama? Kasi nasa kalagayang tao na siya. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Kaya direct to the point, binanggit. Kaya hindi pwedeng paghihiwalayin yon. Mayroong mga talata at mga apostol na nagpatutuo kung sino si Jesus Christ. Diba? Hahanapan, basahin mo, wala namang litra por litra na sinasabi si Jesus ay ako'y Diyos. Yan ang kamangmangan, yan kasi ang turo ni Satanas. Hindi nga magsasabing litra por litra nagpakumbaba si Jesus, pero may patutuo rito ang mga apostol, maging si Jesus Christ, kung sino siya. Meron bang galing sa Diyos? Hindi dapat sabihin ni Jesus kung siya ay nasa lupa lamang, hindi na sabihin galing siya sa Diyos. At babalik din siya sa Diyos. Ba't nga sasabihin yun? Bigyan nagsinungaling si Jesus. Blasphemy po yan. Kaya doon ang ikinagagalit ng mga Hudyo noon. Ibig siyang batuhin. Di ba? Ano ibabato niyo sa akin? Sa anong mabuting gawa? Hindi sa mabuting gawa, kundi nagpapakunwari kang Diyos. Blasphemy kasi yan eh. Kaya ngayong nasa Davao, pag hindi magsisi yan, malaking paghahatol dyan tao na yan. Meron mo siya yung kahalili ni Kristo. Dahil si Kristo ay bumalik na sa kanyang pagiging ama. Siya na yung appointed son. Kaya nga ang kaligtasan dadaan sa kanya. Siyang pipirma ng kaligtasan. Inangkin na. Unfair naman yung sa buong mundo. Paano makapunta ng Davao? Para pipirma lang ng kaligtasan. Di ba kamangmangan? Naniwala naman yung mga membro. Bulag talaga eh, no? Talaga naman. Tapos nung sa Surigao pa si Senyor Aguila. Tingnan yung mga taong ito. Pero lagi nasa mga lugar na sa Mindanao, sa Bisaya. No? Yung mga nagagaling yung mga ganun eh. Nagkiklaim na sila talaga. Meron pa nga dyan yung singsingan. Divine Master. Di ba? Mga espiritista yan eh. Si Cleo. Nabulag eh, no? Diyan ang gagaling sa Surigao. Daming bulag. Kasi pinakitaan kasi ng material eh. Pinakita ng material, pinatira sila, masaya daw sila, parang paraiso daw yung lugar. Pang-akit ni Satanas ba? Pero, ang katotohanan, nililinlang lang sila sa ganung bagay. Hindi naman ganun ang ginawa ni Jesus eh. Ganun bang ginawa ni Jesus? Hindi naman ganun eh. Ang priority ni Jesus, ipangaral ang ebanghelyo para ang tao magbalik loob sa Diyos. Yan yung ginawa ng mga apostol. Magsisi at magbalik loob. Kaya dami pong mga huwad ngayon na akala mo totoo. Akala mo yung reliyon nila ay sa Diyos. Pero ibinababa naman si Kristo at inalis yung mga sinasabing biyaya, yung gift na ibinigay sa atin, pinagbabawas. Yung iba naman, dinadagdagan. Diba? Kaya sabi nga sa Revelation, huwag kang magbawas, huwag kang magdagdag. Kasalanan yon, paparusahan ka ng Diyos. Kaya ito, gusto nilang limitahan yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito po yung ating makikita mga kapatid. Kaya si Jesus nutukoy na berbo. Walang pagtatalo roon mga kapatid. No? Wala namang iba talaga eh. Kapag may nagbanggit dito na patungkol kay Jesus kung sino siya yung pagka-Diyos niya, may counterfeit talaga sila eh. Gustong babaloktutin, hindi naman kaya mabaloktot. Kaya dito, sino ako? Sabi ni Jesus. Kaya dito po sa 1 John
chapter 5. Ito po yung tinik sa lalamunan ng mga reliyon ngayon na di kumikilala kay Kristo. Tingnan niyo po ang sabi rito sa unang Juan Kapitulo 5, ang talata po ay 20. Tingnan niyo po. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Walang pagtatalo, naparito ang anak ng Diyos. Tanggap yan lahat. At tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa. Sino'y nagbigay ng pagkaunawa? Yung anak ng Diyos. Ganun lang po, no? Naparito nga. Sino'y naparito? Yung anak ng Diyos. At anong ginawa ng anak ng Diyos? Binigyan tayo ng pagkaunawa. Ano yung pagkaunawa na dapat nating malaman sa anak ng Diyos? Ano yung pagkaunawa? Ang sabi rito, upang ating makilala siya na totoo. Yan yung ibig ipaunawa sa atin, makilala siya na totoo. Sino ba yung totoo, mga kapatid? Sino yung sinasabing makilala siya na totoo? Yung anak ng Diyos na naparito. Sino yung anak ng Diyos? Di ba? Si Kristo, si Jesus. Wala namang iba. Tanggap lahat yan Yung anak ng Diyos ay si Jesus Christ. Ngayon, nung pumunta yung anak ng Diyos na si Jesus Christ, nagbigay siya sa atin ng pagkaunawa. Pwera lang yung mga taong binigyan ng pagkaunawa, nagbulag-bulagan. Hindi matanggap. Yan yun. Pero yung mga tao na gustong malaman ang katotohanan, yung tayo, diba? Nagpakumbaba tayo, kinikilala, tinataas natin si Jesus. Yun ang binigyan ng pagkaunawa, yung mga taong nagpapakumbaba. Kaya na madali nating makilala kung sino si Jesus. Wala nang iba. Wala tayong ibang tinataas. Wala tayong ibang tinatawagan kundi si Jesus Christ. Hindi po doon si Maria, hindi po doon si San Agustin, o sino ba yan, si San Lazaro na yan. Hindi po ganun Hindi po kung sino-sino mga tinatawagan ng reliyon. No? Pagdating ng piyesta, di ba? Inaalala yan nila yung kanilang Diyos. Di ba Diyos-Diyosan yan? Hindi naman ganun Ang daming nagpipiesta kung sino tinataas. Si Senyor Santo Niño. Senyor na, Santo Niño. May ninyo bang senyor? Ba't sino pinagluloko? Di ba? Di ba lang naintindihan? Tanggap pa rin yan. Senyor Niño. Di ba pinagluloko? Senyor Santo Niño. Di ba? Tinataas nila yan. Pagdating naman sa Quiapo, ayan naman, umitim naman si Jesus Christ. The Black Nazarene. Nasunog ba si Jesus? Saan ba galing si Jesus at naging itim, naging negro? Baga galing sa Africa na yan. O sa Ethiopia. Tingnan mo pagluloko nila kay Jesus, di ba? Tapos, inaano nila, inaalalayan nila. Pagpista, hila-hila. Nagbuwis-buhay pa yung iba. Mahipo lang yung panyo, yung pamunas. Mayroong anointing daw. Tapos nagpatotoo. Pag nadampi sa katawala, gumagaling. Kasinungaling ng demonyo yan Wala namang ganun Bakit? Galing kasi ako dyan. Halik-halik doon sa paa. Tingnan mo yan. Bakit mo itatao na ganun? Pag mga debutante na yan, hihipo ka. Naka-display lang naman sa loob ng simbahan nila yan. Papasok mo sa loob, nasa kaliwa yan, nakalagay, naka-display. O doon ka, halik-halikan mo, kahit magdamag ka, maghalik-halik doon. Bakit itaon mo? Sa ganung pesta-pesta, makipaghilaan ka sa tali. Kung yan talaga ay totoo. Diba? Di ba kamangmangan yan? Araw-arawin mo pumunta roon. Walang tao. Pero ba itaon pagpista, magbuwis-buhay? Ang daming napipilayan Sa panahon ni Jesus Christ, alam mo, ang daming tao lumalapit. Pero walang nadidisgrasya. Lahat pinagaling. Sa kanilang mga sakit karamdaman. Hindi naghihilaan. Ito, statua lang Anong meron doon? Imahe ba yan?
Di ba kamangmangan? Ang sabi nga rito, binigyan tayo ng pagkaunawa, makilala siya na totoo. Ano yung totoo? Yan yung totoo na yung kamangmangan ng tao maalis. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sino yung nasa Kanyang totoo? Ayun tayo po naniniwala kay Jesus Christ. Na siya lamang ang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil siyang may sabi, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Siya lang naman Walang ibang pangalan na ibinigay mula sa langit dito sa lupa kundi ang pangalan ni Jesus Christ. Upang sa pangalan ni Jesus ang lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng mga dila ay magpurit sa samba sa Kanya. Ganun po ang pagkakilala natin kay Kristo. Hindi lang ordinaryong tao si Jesus Christ. Dahil simula't simula pa ng kanyang pagkatao, mayroon ng hiwaga. Di ba mga kapatid? Yan po. Tayo'y nasa Kanya na totoo. Kung hindi ka kay Kristo, hindi ka nga sa Kanya. Tingnan mo yung mga tao wala kay Kristo. Ang sama ng ugali. Droga, di ba? Bisyo rito. Kasi, wala nga kay Kristo Paglalasing, paninigarilyo, pambababae, panlalalaki, pakikiapid sa kapwa lalaki, pakikiapid sa kapwa babae. Wala nga kay Kristo Ang liwanag, sabi ni Pablo sa pangalawang Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Bakit sinabing bago? Dahil may luma. Kailangan maalis yung luma. Ano ba yung luma? Yung kasalanan ng tao. Yung kasalanan nating ginagawa. Nahiwalay kay Kristo. Dahil kung kilala mong lubos si Kristo, magre-reflect sa buhay mo yan. Bakit ka palamura? Dahil wala nga si Kristo sa buhay mo. Pero kapag ni si Kristo sa buhay mo, ang lumalabas sa bibig mo, puro hallelujah, praise the Lord. Amen. Makikita mo yung katauhan ng tao kung siya nga ay na kay Kristo. At tayo'y nasa Kanya na totoo sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya sino yung anak na naparito? Si Jesus Christ. Anak. Di ba? Na si Jesucristo. Ngayon, tignan natin kung sino yung anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Dito, binabaluktot nila. Hindi raw yun si Jesus ang tinutukoy ron. Sino po bang tinutukoy diyan? Pilit nilang isiksik doon sa Ama. Sa Ama. Sino nga yun? Diba? Wala mas lang may sagot kundi Amang lumikha. Oo nga. Sino yun? Kasi hindi po malika yung bagay niya kung wala rin siya. Sino yung anak? Yung salita. Hindi talaga, ayaw talaga, ang ibig lang sabihin niyan, ayaw lang talaga tanggapin, di ba? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino rin nagbibigay ng buhay? Sabi sa John chapter 1. Yun yung berbo. Sino yun? Yung si Jesus Christ. Ito ang buhay na walang hanggan. Kaya tama yung sinasabi, no? Ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino pong tinutukoy? Yung anak ng Diyos. Si Jesus Christ. Kilala nyo ba si Jesus Christ? Kung kilala nyo, sampalatayanan mo. Kung hindi, anong magagawa? Parusa ang yung haharapin sa harapan ng Diyos. Ayaw mong tanggapin, ayaw mong kilalanin, na nakasulat na nga, letra por letra. Mga kapatid. Kaya huwag tayong maging mangmang. Lagi nating priority. Walang masama kung itataas mo lagi si Kristo. Walang masama kung luluhuran mo at sampalatayanan mo. Walang masama. Pero ang masama, kapag si ibang tao ang iyong luluhuran. Kapag ang mga estatwa ang iyong luluhuran. Yan ang masama. Diba?
ba mga kapatid? Kung sa kape yan, no, walang side effect. Kung ang yung iinumin ay si Jesus Christ, walang side effect. Pero kung yung iba, na ano mo, may side effect po yan. Kasalanan yan, paparusahan ka lang ng Diyos. Ibang liwanag po mga kapatid, di ba? Wala pong impatso kapag si Jesus Christ ang inuna mo sa buhay mo. Walang impatso diyan. Pero sa iba, may impatso diyan. Daming sakit makukuha mo. Pero pag kay Kristo, buhay na walang hanggan. Kaya ganoon na lang si Pablo magsabi sa Philippians 1, tulo versikulo 21. Diba? Sabi ron, saganang akin ang mabuhay kay Kristo. Kanino ro sa nabubuhay? Kay Kristo. Bakit? Si Kristo kasi ang nagbibigay buhay. Ngayon, ang tanong, pag namatay siya, anong kapakinabangan? Saganang akin ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay pakinabang. Hindi naman sinabing ang mabuhay niya sa kay Allah o kay Muhammad, kay John Smith, Charles Russell, kay Felix Manalo, kay Kibuloy, o sino pa man yan, si Senyor Aguila. Diba? Yung bansot na yung parang mongoloid. Hindi naman sinabing ganun kundi hindi naman si Icleo rin, lalo na. Ang sabi rito, saganang akin ang mabuhay kay Kristo. Diba? Walang ang New Testament, pag binasa mo yan, laging tumutukoy kay Kristo. Walang sino man. Di kay Maria. Wala na si Maria doon eh. Hindi na, nagtapos na yung sa mga sulat ni Pablo, hindi niya binigyang pansin si Maria. Tapos na yung papel ni Maria eh. Ang papel ni Maria roon, pinanganak lang si Jesus. Ginamit siyang kasangkapan ng Diyos. Na doon manggagaling at doon lalabas ang Misaya. May panganak. Yan yung hula ni Propeta Isaiah. Di ba mga kapatid, mahirap ba intindihin yun? O ayaw lang talaga tanggapin? Pero sa amin, na kumikilala kay Kristo, ang sarap tanggapin. At tama lang talaga. Di ba? Kaya kami na mananampalataya kay Kristo, turo pa nga ni Jesus Christ, ibigin ang kaaway. Di ba? Mahalin. Yan turo ng reliyon, patayin mo ang kaaway pag hindi mo kareliyon. O, tignan mo, sino mong totoo? Hindi ang turo ng Allah. Hindi mo demonyo yung Allah nila. Ayaw nyo lang kilalanin si Kristo. No? Tapos, pagtanggol pa yung mga terorista, hindi raw terorist ang Hamas. Okay lang pala sa kanila mamugot ng ulo, pugutan yung mga bata, tapos ipapasa nila na ang Israel ang namumugot. O, tignan mo yung mga demonyo na yan. Yung gawa nilang kabaluktutan, yung mali, ipapasa nila para sabing mali ang Israel. O, diba? Ayon lang kasi tanggapin itong mga lahi kasi ni Ismael. Hindi talaga tatanggap ng kamalian yan. Feeling nila, sila lang lagi tama. Mayroon pa ngang babae nagsasalita eh. Tignan mo yan. Pag ang mga OFW pumunta ng Middle East, diba? Sino mong nang-api? Pumupuntang buhay, pagbalik patay. Ugali kasi nila yan, ang tingin sa mga katulad natin ay alipin. Ganyang kayabang ang mga tao na yan sa Middle East na yan. Di lahat ha, may mababait naman. May mababait. Hindi lahat. Pero mayroong ilan talaga dyan na ang isip nila, sila na yun. Sila ang tama. Lalo yung mga kumakampi, die hard talaga sa mga terorista. Tama pa yung ginagawa lang, mamugot ka ng ulo. Sila naman yung lumusob. Ang Israel daw ang una. Yung mali nila, pilit ipapasa roon, di ba? Tapos sasabihin ng mali. Ganun talaga yung mga tao na walang pagkakilala kay Kristo eh. Ito namang mga Israel, hindi kumikilala kay Kristo. Consequence nyo yan, tinik nyo yan. Dahil ayaw nyo magpakumbaba kay Kristo. Deserve nyo yan. Itong mga Hudyo kasi, titigas ng ulo. Noon pa yan, matigas ng ulo, panahon pa ni Moises. May salamat sa Diyos. Protektahan pa rin kayo ng Diyos. Dahil kila Abraham, Isaac at Jacob.
Pero sa atin ngayon, mapalad tayo. Alam niyo ba mga kapatid, napakapalad natin ngayon. Kasi, antong sabi, no? Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala. To see is to believe kasi. Maliban na isiksik ko ang aking daliri sa kamay niya, sa butas ng kamay niya, sa tagiliran, hindi ako maniniwala. Doon ako maniniwala kapag na-experience ko. Tingnan po ang sabi dito sa John chapter 20. Babasa po natin mga kapatid. Sa John chapter 20. Yan. Ang talata po ay 28. Dito, direct to the point tayo. Sabi niya rito, sa 27 hanggang 28. Hanggang 29, diretso po natin. Nang magkagayo sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sabi ni Jesus sa kanya, ha? Ang sabi ni Tomas dito sa 28, sumagot si Tomas at sa kanya ay sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sino yung sinabihan niya? Si Jesus. Kamali ba si Tomas ng pagkasabi? O nabigla ba si Tomas? Sabihin natin nabigla. Alam mo, pag sinasabing Diyos, Diyos ka, blasphemy po yan. Pwede namang sabihin ni Jesus, ikukorek si Tomas, oy Tomas, mali ka. Tama, Panginoon ako, pero hindi ako Diyos. Tinanggap ni Jesus dahil siya nga, siyang Panginoon at siyang Diyos. Sabi naman ng isang reliyon, nabigla. Ano nang kung nabigla? Nabigla siya sa kagalakan. Yung kaharap niya, siya yung master niya, siya yung rabay niya dati. Na alam niya na namatay na ito eh. At pinatutunayan na nabuhay nga siyang muli. Yun ang isang misyon. Yan sabi rito sa 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. No, nakita niya. Naniniwala siya. Sumampalataya. Pero ang sabi ni Jesus, mapapalad yaong hindi nakakita, mapalad yaong hindi nakakita sa akin, personal. Hindi yung nakadisplay, hindi yung nasa larawan. Mapalad yung hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Mapalad yung hindi nakakita. Ngayon, gusto lang makita. Pag pumapasok, wala kayong Diyos. Anong Diyos? Ba't nakikita ba ang Diyos? Kasi wala kayong nakadisplay ng statua Diyos daw. Sabi nga, mapalad na nakakita. Kung ganun pala, hindi ka mapalad dahil may nakita mo Kung totoo nga yan. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumampalataya. Luhod ka ng luhod sa hindi mo naintindihan. Kamukha ba ni Jesus yan? Yan ba ang mukha talaga ni Jesus? Tapos ang daming niluluran. Nandun pa yung mukhang babae. May mga balbas pa. Ang dami naman. Tapos pagdating ng piyesta, di ba, sinasabi natin, ayan, tinataas nila, ginoglorify nila. Ito ay pista ni sino ba? San Lazaro ba yan? San Joaquin, San Esteban, dami na, San Pablo, San Juan, ganun mga san-san nila yun, San Vicente, ano pa ba yan? San Roque, daming mga san. Hindi ganun Ang sabi, mapalad ang hindi nakakakita, gayon may sumampalataya. Kung nakita mo na, hindi ka na mapalad tandaan mo. Tapos luhod ka roon, sisindi ka ng kandila, gagastos ka pa Tapos iba naman, nakita ko doon sa Baklaran, sisindi siya. Meron kasi doon sa pagpasok mo, mayroon doon. Kasi daming pintuan yan doon sa Redemptores. Papasok ka, sisindi ka ng kandila. Magwiwis ka roon. Yung karamihan doon nagwiwis doon, mamatay siya na asawa ko. Sisindi siya ng kandila. Yung panalangin, mamatay yung asawa niya. Bakit may problema siguro? Bakit ko nasabi? Nandoon ako dati. Umiiyak siya. Kaya siguro seryoso manalangin. Yung pala, kaya siya umiiyak dahil sa sinasaktan siya ng asawa niya. Hindi siya gumatiis niya. Kaya gusto niya mawala sa mundo. Mamatay ka na. So, mamatay na raw. Kaya ako naman, nagsindi rin naman ako dati Ang wish ko, yumaman ako.
Yung talaga, material agad eh, no? Sisindi daw na libre naman eh. May ano ko, kasindi ka. Buwis ka na may mga kandila doon na parang nakaganyan. Sunod-sunod. Eh, galing ako dyan eh. Tapos, papasok ka doon, mayroong statwa roon na babae mo malaki. Nahalik ka sa paa, pupunas-punas ka. Ginawa ko na yan eh. Tapos, punta naman ng Quiapo. Hindi ko lang mapuntahan yung Santo Domingo Church, no? Layo na yun eh. Santo Domingo. Doon lang malapit Quiapo. Bagay, doon lang naman yan sa may mga Port Santiago, banda malapit lang naman yan. Pero doon na lang. Yun ang experience ko po. Tapos bukod. Ngayon nga, yung pinapasan-pasan tuwing pesta ng Quiapo. Na nakapasan ng cross, yung isang statua. Ganda ng damit eh. Hindi naman ganun ang damit ni Jesus yung nagpasan ng cross eh. Puro dugo yun. Kasi sa latigo. Ang ganda. Tapos may nakatingin sa taha. Parang, di ba? Nakalagay doon eh. Kaya bakit pag magpagtiis ka kung totoo nga yan, hila-hila ka, ilalabas, may tali. Eh doon ka na lang, pwede, malaya ka na, wala maraming tao eh. Tapos mayroong isang nakahiga rin doon na statua na parang patay ng salamin. Meron doon eh, alam ko yan eh. Paglabas mo, dahil may manghuhula. Hulaan mo kung sino yung love life mo. O yayaman ka ba, o nung, buhay nga nila, hindi mahulaan eh. Diba? Yun yung buhay ng Quiapo. Nakapaligid dyan at dahil mga tinda dyan na pampalaglag. Mga dahon-dahon, mga iba't ibang sakit daw, iba't ibang rin sakit. Ibamigay mo sa ospital yan. Talagang yan ay totoo. Pero meron talagang dahon doon na dahon talaga nakagamot sa na sikmura. Meron talaga doon. Totoo yan. Dahon yan. Hindi yan sa albularyo. Yung pampalaglag, mayroong ginagawa sila nun sa bote. 100, isang bote. Baka mataas na nga ngayon eh. Kasi mataas ng gasolina. So, ayan, nakapaligid yan. Alam ko, ako naman. Tapos, wala ka naman nangangaral doon. Nakaluhod lang, alam mo, time-team. Tapos yung mandurukot katabi mo, habang na time-team ka, yun, time-team din siyang dumudukot sa likod mo. Wala namang Diyos-Diyos yung mga mandurukot, yung magdanakaw eh. Walang pakialam yan eh. Habang nakaluhod ka, tingnan yung tsura mo, may pera. Kaya nga habang, Lord, tulungan mo kami. Tulungan ka nga, nawala na yun, pitaka mo sa likod. Kasi mali kasi yung tinululuhuran mo eh. So, ayan po mga kapatid. Marami pa po tayong bagay na makilala talaga si Jesus. Kasi nga sinasabi ko, inaangkop siya sa iba't ibang uri ng ang pangangailangan ng tao. Kaya dito po, sino ako? Sa inyo po, sino pa si Jesus sa inyong buhay? Kilala niyo ba talaga siya? Kailangan alam mo kung sino sinasamahan mo. Mahirap na naglilingkod ka na hindi mo kilala, hindi mo unawa yung pinagsasamba. Naglilingkod ka pala sa mali. Tiyakin po natin. Dahil ang nakasalalay po rito'y buhay at kamatayan. Tandaan niyo po. Kaya huwag tayong magbabaka sakali. Kung ikaw ay nabubuhay sa lumang reliyon, magsisi ka. Imulat mo ang iyong mga mata. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo habang kailan pa. Kung matanda ka na, baka hindi ka naabutan. O sabihin mo, bata ka pa. Huwag. Walang limitasyon. Ngayon pa lang, maglingkod ka na. Kaya itong mundo natin ngayon, nakikita natin ang sign, ang pagkapahiwatig ngayon. Malapit na. Kunting galaw na lang. Yan ginagawa ng inchik na yan, mga sa China. Diba? Magpapakita ng puwersa nila. Kunting galaw na lang. Yung galaw, yung digmaan sa Israel. Yung nangyari sa Ukraine at Russia. Wala na pong safety lugar. Ang safety po, nasa kamay ka ng Diyos. So ayan po mga kapatid, no? Talo ang hindi nakakilala kay Kristo. Talong-talo mga kapatid. Tandaan po natin. Ano man ang yung sasabihin, talo ka pag wala ka kay Kristo. Kaya ngayong umaga, ang hiling ko, magbalik loob tayo sa Diyos. Magbalik loob tayo kay Kristo. Wala pong iba. Siya po ang nag-anyaya sa atin. Magsiparito kayo sa akin. Lumapit tayo sa Kanya. At tiyak ko,
bibigyan ka ng kapahingan. Yan ang pangako niya. Walang talo kapag kay Kristo ka. Talo ka kapag lumapit ka sa iba. Si Jesus lang po ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan, tunay na pagbabago ng buhay. Silang po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung aming sinasabi, sinisigaw, pinapangaral. Kay Kristo, panalo ka. Kaya mga team in Christ, tuloy po tayo, maglingkod tayo, huwag tayong magsawa. Magdalanginan tayo, magkaisa tayo, na maglingkod sa Diyos. Huwag tayong panghinaan ng loob. Mawala man tayo sa mundong ito, tandaan po natin, tiyak mo ang buhay mo kay Kristo. Mayroon kang tunay na buhay na walang hanggan. So ngayong umaga, salamat po. Tayo po'y magtatapos sa panandaliang ito, kaibigan. Kaya salamat sa ating dakilang Ama na kung saan ay binigyan tayo ng isang pagkakataon na magawa natin ang kanyang kalooban. Kaya saan ka man dako naroon, kaibigan, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Sino ka man, anong uring tao ka, anong klaseng tao, anong lahi ka, mahal ka ng Diyos. Tandaan po natin, ang buhay natin ay hiram lamang natin sa Diyos. Kilala natin siya kung sino yung nagbigay ng buhay sa atin. Kaya sabi niya, sino ako para sa iyo? Ito po ngayon, salamat po sa kamangdako ng bansang Pilipinas. Ito lang po ang nais kong ipaalam sa inyo. Hindi man tayo makita-kita sa mundong ito, sa lupang ito personal. Sana po sa langit makita-kita tayo. Salamat po Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa inyo sa umaga nito. Sa inyong panonood, sa inyong pagsusubaybay. Kayong saksi kung sino po ang ating tinataas dito. Ang ating Panginoon Kristo lang. Salamat po. Sana po hindi man tayo makita-kita sa mundo nito personal. Nawa sa langit makita-kita. Salamat po. Pagpalain ka ng Diyos. God bless you. Shalom.